totoong lalanghirin. Ang saya-saya. At maki-update na po tayo sa hagupit ng Bagyong Pedring. Kamustahin natin sitwasyon sa Pangasinan. Nasa ilalim ngayon ng signal number 3. May live report si CJ Torida ng GMA Dagupan. CJ. Higan magdamag na naranasan ang masungit na panahon sa lalawigan ng Pangasinan dahil pa rin sa pananalasa ng Bagyong Pedring. Agad itinali ng mga ilang residente dito sa Dagupan City ang mga pundasyon ng kanilang bahay at bubong ng kanilang bahay para hindi liparin ng malakas na hangin na dala ng bagyo. Ayaw na raw kasi nilang maulit ang kanilang karanasan nang manalasa ang mga nagdaang bagyo kung saan tinangay ang kanilang mga bahay. Itinali na rin ng mga bangkero ang kanilang mga bangka at itinawid ng ilan sa gilid ng kalsada para hindi mawala sakaling lumakas pa ang bagyo. Pero ang ilan nangahas pa ring magtawid na mga pasahero sa ilog. Hindi raw sila pwedeng tumigil sa paghahanap buhay. Bumuhos ang malakas na ulan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Ilang aksidente naman ang naitala dahil sa madulas na daan. Ang kotseng ito bumalandar sa gitna ng National Highway sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. 3 sa mga lulan nito agad na isinugod sa ospital dahil sa tinamong sugat. Igan sa ngayon nakalas pa rin sa Public Storm Signal number 3 ang lalawigan ng Pangasinan at kanselado na rin ang klase sa lahat ng paralan sa buong lalawigan. Yan ang latest sa Pangasinan. Back to you, Igan. Maraming salamat CJ Torida po ng GMA Dagupan. Samantala, ititigil na raw ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang pagbibigay ng financial assistance sa mahigit 100 charitable institutions sa bansa. At kabilang sa mga maapektuhan ng ilang charity na may kaugnayan sa DOH at DSWD. Sa ulat na inilabas ng Philippine Daily Inquirer, inihayag ni PCSO Chair Margarita Wico na malaking bahagi ng pondo na ibinibigay nila na gagamit ng daw sa administrative expenses at hindi sa mga programang pangkalusugan. Umalma naman ang mga maapektuhang institusyon sa desisyong ito ng ahensya. Pero depensa ng Malacanang, dararapat lang daw ng pag-aralan ng PCSO kung saan napupunta ang binabahagi nilang pera. Ang pagpapatigil sa financial assistance ng PCSO sa ilang charitable institution. Yan ang ating tatalakayin ngayon. Okay, para sa ating talakayan, narito kayo sa studio, Atty. Francisco Joaquin III, member po ng PCSO Board of Directors. Atty. Joaquin, good morning po. Good morning. Okay, tama ho ba yung terminong pinatigil? O kasi pag charitable institution, tinigil. Ayan, ano bang latest ngayon dyan sa inyong pagpopondo sa mga charitable institutions? Hindi kami nagtitigil. Hindi namin tinitigil yung tulong na pinansyal, no? Ang ginagawa namin, nire-review namin yung liquidation reports nila. Okay. Kasi kung hindi nila ma-liquidate ng tama, hindi namin ma-release yung second or third tranche. At ito, binatay nyo lang sa COA report na, ano ba natuklasan diyan sa COA report? Merong ibang mga institutions na hindi pa nag-liquidate. So, hinahanap sa amin yung pera, siyempre. Okay. Diba? Pero So, hindi ibig sabihin, pag hindi nag-liquidate yan, hindi nagamit sa irregular na paraan? hindi naman. Okay. Hindi lang nag-liquidate. Oo. So, hinihingi namin yung liquidation Mga reports. magkano ho ba unaabot ito? Wow. As of yesterday, siguro mga 26 organizations ang tinitingnan namin. Iba-ibang amounts yun eh. Okay. Iba-ibang amounts. Pero may total ka ba kung... Last year, ang nabigay namin 110 million for about 115 organizations. Okay. Iba-ibang amounts. May maliit, may malaki. Yun. Pero syempre may mga ilang charitable institutions na traditional o regular na nakakatanggap, biglang ngayon wala. Oo. Yun ang magreklamo. Yung traditional, ang mangyayari kasi dapat dyan, every year, or kung kailan matatapos yung usapan, no? Kunyari, 1 year, pag natapos yun, dapat humingi ulit para maipasok ko namin sa budget. Okay. So, At bago humingi, dapat na-liquidate muna. liquidation. Lahat ng mga... So, ang problema, binigay. liquidation. Liquidation. Okay. Bankrupt na ba PCSO ngayon? Hindi po. Ayan, Yan. okay. So, lahat ng mga bumibili ng ticket, makakaasa po kayo. Pag kayo nanalo, sigurado Okay. bayad. Bukod sa charitable institutions, parang yung mga humihingi din po ng mga tulong dyan sa inyo, nabawasan mo ba o nalimitahan ang tulong pinansyal? Hindi po. In fact, nadagdagan eh. Hindi na kami nagbigay ng cap sa bawat humihingi. Yung 6,000 per? Wala hong cap Wala nang yun. ganon. Okay. Walang cap yun. Kung anong kailangan ng tao at kung ano dapat ang mapunta sa kanya, yun ang binibigay. Meron lang signing authority yung iba-ibang level, no? Kung Opo. 50,000 and below and so on and so forth. Last administration, ang binibigay nila about 4.5 million a day
Kami ngayon, mga 10 to 11 million a day. Mas malaki pa. Mas malaki pa okay. po. Yung problema sa liquidation, anong nakita ninyo? Bakit? Tinamad o ano? O hindi maidepensa? Paano ba? Hindi po namin alam eh. Yung iba walang liquidation report talaga. Okay. Yung iba meron mga administrative expenses na maliliit. Meron ba na taon na hindi nagli-liquidate pero tuloy ang pagbibigay ng financial tulong? Hindi tuloy. Hindi pwede yun. Hindi, yung mga nagdaang ano nga? Yun ang May nakita tinitingnan kayo? din namin. Yun ang tinitingnan din namin. Okay, dun sa mga tulong pinansyal na yun, may pag-asa bang hanggang kailan yung pagrebisa ninyo dun sa ilang charitable institutions na walang liquidation? Hindi, tuloy-tuloy yun. Pag Okay. hindi ka naka-liquidate, hindi ka mabibigyan. Ngayon, kung na-liquidate mo na at kailangan nyo pa ng pondo, humingi lang po kayo. Yun lang ho. Magkano pondo ngayon ng PCSO? Wow, medyo malaki po. Malaki. Pero malaki kami magkano yung mga pinagkakautangan? malaki rin ho. Malaki rin. Pero mababayaran, huwag kayong mag-alala, mababayaran yun. Oho. So sa lahat ng mga bumibili ng ticket, tuloy po ho yun. Sa ngalan ng lahat ng natutulungan ng PCSO, maraming salamat sa lahat ng bumibili ng ticket. Doon ho namin kinukuha yung Yung pondo. mahihirap ang bumibili niyan eh. Pati mayaman, dapat bumili din. Hindi, ang problema nga, yung mahihirap ang bumibili niyan, dapat ang tulong niyan maibalik sa kanila din sa mahihirap din, di ba? Definitely. Okay, Atty. Maraming salamat sa mga Maraming paglilinaw. salamat din po. Atty. Francisco Joaquim III po, member ng PCSO Board of Directors. Siya po ating talakayan. At magbabalik ang special coverage ang ating bantay bagyong kay Pedring sa unang hirit. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit.